Nagulat ang CEO nang matuklasan na ang babaeng nakasama niya kagabi ay isang empleyado pala sa ilalim ng kanyang kumpanya. Kasabay nito, natuklasan din ng babae na ang CEO pala ang male model na binayaran niya ng 100 piraso kagabi. Dahil sa sobrang pagsisisi, gusto na niyang magtago sa kahihiyan, ngunit hindi pa iyon ang lahat. Ang buwan ng dalaw niya na laging nasa oras ay hindi pa dumarating. Isang masamang kutob ang biglang pumasok sa kanyang isip. Pero naisip niya, likas siyang baog kaya imposibleng mangyari sa kanya ang bagay na iyon. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang bumili ng pregnancy test ng palihim. Dahil sa konsensya, pagkatapos itapon ng supot sa basurahan, hindi sinasadyang nabangga niya ang CEO. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, para bang naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Natauhan lang ang babae nang may dumaang empleyado at bumati sa CEO. Kaya't magalang siyang bumati at nagmamadaling tumakas. Hindi man lang niya namalaya na nahulog sa sahigang pregnancy test hindi inaasahan. Hindi sinasadyang nakita ng CEO ang nahulog na pregnancy test ng babae. Agad niyang nahulaan na posibleng buntis ang babae sa anak niya 1 buwan na ang nakalipas. Ang babae na kagagaling lang sa pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan ay nag-iisang naglalasing sa bar para paghilumin ng sakit ng puso. Nagpasya siyang gagastos siya ng husto ngayong araw anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, napansin niya ang CEO sa di kalayuan na nakatingin sa kanya sa ilalim ng epekto ng alak. Naglabas siya ng 100 yuan, handang gantimpalaan ang sarili. Hindi mahal ng ama, hindi rin mahal ng ina. Itinuring siyang kasangkapan ng kanyang pamilya para kumita ng pera ang kanyang kasintahan. Bago pa man sila ikasal, ay puro na eskandalo. Sa pag-iisip sa mga ito, nagpasya siyang mabuhay para sa sarili. Hindi inaasahan, na pagkamalan niyang male model ang CEO at nagkaroon sila ng isang gabi ng malalim at hindi maipaliwanag na ugnayan. Kinaumagahan, paggising niya, isinuot niya ang kanyang pantalon at nagkunwaring walang nangyari para isara ang bibig ng CEO. Naglabas siya ulit ng 100 yuan bilang bayad sa pananahimik at nagmamadaling umalis pagkaalis ng babae. Hindi sinasadyang nakita ng CEO ang naiwan niyang ID, Xiao Man, Deputy Director ng Administration Department ng Yaman Resort, si Lin Shi. Hello, bilhin mo ang isang hotel. Ang pangalan ay Yaman Resort. Opo, Vice Presidente. Lahat ng empleyado ng resort ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagdating ng bagong CEO at naghanda sa entrance para salubungin siya. Sa sandaling iyon, nakita ng CEO ang babae sa gitna ng mga tao at napagtanto din ng babae na malaki ang problemang pinasok niya sa pagkakataong ito. Dahil nandito na ito, kinapala na lang niya ang kanyang mukha at sinubukang iwasan ang pagkikita nila ng CEO na parang walang nangyari. Ang CEO na nakapulot ng pregnancy test ay naghinala na buntis ang babae sa anak niya kaya agad niyang inutusan ng kanyang assistant na magayos ng medical check-up para sa lahat ng empleyado. Sinabi sa babae ng kanyang kaibigang doktor na buntis siya ng 4 na linggo at kambal pa. Mien. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Paanong magkakamali? Malinaw na sa B-ultrasound na kambal yan. Agad na napagtanto ng babae na ang isang gabing kalokohan